Rambulan sa isang bar sa Las Piñas. Nauwi po sa pamamaril. Ay, apat ang critical. Akala ko isa lang. Apat palang critical nito. Diyos ko Bayan. po. Ay, loko talaga itong tao na ito ah. Ay, hindi, isa isa lang. lang, Hindi. isa lang. Kayo naman apat. Isa lang. Isa lang. Tatlo sugatan. Tatlo sugatan. Aha. Isang critical, Tatlo sugatan. yung critical yata nasa life support. Aha. Tatlong sugatan. Okay. Sige, alamin Ang natin. dahilan, Sagian lang. Banggaan. sa CR. Sa hallway ng CR. Sa hallway na CR. Kasi maliit siguro yung CR. Oh, isitan siguro siya. Hindi, medyo malaki kasi katawan nung suspect. Medyo mataba. Oo. Medyo Mataba healthy. din yung isa. Oh. Malaki pa ang tiyan. Oh, malaki din. Ay, banggaan. Oh. Sa KTV bar pa ito, bayan nangyari ha. KTV bar. Nakapasok yung baril ha. Yung baril wala lisensya. Wala. Ay, ito na po. Panoorin natin ang report. Ito ang CCTV footage sa loob ng isang KTV bar sa Alabang Zapote Road sa Las Piñas City. Makikita ang mga customer na masayang nagkakantahan, nag-iinuman at nagtatawanan pa. Pero makalipas ang ilang oras, bigla na lang may nagsigawan na nauwi sa pagpapaulan ng bala ng baril ng isang lalaki. Apat na customer ang sugatan. Sa insidente, kabilang na ang isang babae na kritikal ang lagay ngayon. Agad naman tumakas ang grupo ng namaril na lalaki. Batay sa investigasyon ng Las Piñas City Police, hindi sinasadyang banggaan sa hallway patungong CR ng bar ang dahilan ng insidente. Sinumbong ng babae sa mga kasamahan niya ang naging pagbangga sa kanya ng lalaki sa katabing table at doon na nagkaroon ng komosyon. Nagtayo ng grupo, nagkaroon ng palitan ng masamang salita. Ito namang isang babae nag-hysterical at ito namang isang alias sa boss, no? Na nag-utos na barilin nyo na yan, na alias Dexter. Na-recover sa insidente ang ID ng bumaril na lalaki na nakasaad na empleyado siya ng City Hall ng Bacoor City, Cavite. Ang plate number na sasakyang ginamit ng mga biktima na pag-alamang nakarehistro sa Bacoor LGU. Inaantay na lang ngayon ng Las Piñas City PNP ang verification sa Bacoor City LGU kung empleyado nga nila ang mga sospek at ang nakitang sasakyang ginamit ng mga salarin. Patuloy naman ngayon ang manhunt ng PNP sa mga tumakas na sospek na mahaharap sa patong-patong na mga kaso. Doon sa ating mga suspect, kung sa palagay nyo ay kayo ay inosente, ay humarap kayo. Magpakita kayo, harapin at magpaliwanag. Meron naman kayong haharapin kaso. Kung di kayo magpapakita at lumabas ang warat, hanapin namin kayo. Nasa linya si Colonel Sandro J. Tafalla, ang hepe ng Las Piñas PNP. Colonel Tafalla, this is Erwin Tulfo and Aljo Bendijo. Live po tayo sa PTV Network and Radyo Pilipinas. Good morning po sa inyo. Good morning po, Sir Kong Erwin and Aljo. Good morning po. Good morning. Ano na po ang update? I heard na nag-coordinate na kayo sa Bacoor City LGU para matuntun kung saan ito. Ito ba'y positive na mga empleyado ng sa Bacoor LGU, Colonel? As ganito po, tayo po tayo po ay sumulat sa LGU, Opo. City Administrator, to confirm all the reports sa mga as a result of our investigation, lumalabas nga po na empleyado siya ng City Hall. But we are not sure kung saan sa Bacoor, saan sa department ng City Hall, no? At we already sent a letter addressed sa City Admin to confirm na nga yung mga nakuha naming information like yung mga conduction number, Opo. yung mga ID, nakita sa scene. So, yun po ang aming initial action. So, we assume na doon po sila nagtatrabaho. But until now, wala pa po yung reply ng letter po. Itong lagi ba sila dyan? Regular customer ba sila ng KTV bar na yan, Colonel? Ayos po, base po doon sa ating interview sa mga bar owner, floor manager, sila po ay parakyano nitong bar na to. Kaya po sila sa area. Regular po sila doon. Pero kung parokyano nila,
ang nabaril nila empleyado ng dahil yung guest relation Yaro po, yaro. officer, bakit nila nagawa yun? Dapat kilala nila kung sino yung mga yun, di ba? Bakit nila kailangan barilin, Colonel Tafalla? Yun nga po ang isang ating inimbestigahan. Dahil, yun nga po maybe, I assume, siguro dahil sa sobrang kalasingan, yun nga po ang dala ng alak, kaya nga po yun ang pinagtataka natin, bakit na umabot pa sa ganun. Unang-una nga po, hindi rin po magkakilala itong grupong ito, kaya talagang siguro talagang yan po ang dala ng espiritu ng alak. Sa wala po kalasingan yung na. ating Inita ng ulo. sarili. Yung sasakyan, sir, na-confiscan nyo na ba? Na-impound na ho ito? Yung ginamit parang getaway vehicle nila? Ganito po sir, nung po aming nag-imbestiga na kami, so nag-review kami ng mga CCTV footage. Nakita po natin itong plakang ito, yung actually conduction sticker ng isang pick-up. So pag-check po natin, lumalabas nga po nakapangalan sa isang syudad. So tapos na po kasi yung krimen, pero immediately after po nung insidente, nag-follow up kami operation. Ngayon hindi po sa kasamang palad, hindi natin inabot yung mga suspect at hindi natin nahuli at kung dala yung sakyan, kukunin sana namin. However, nakalipas po may ilang araw, hindi po nagpakita yung tao, kaya nag-file na lang po tayo ng criminal complaint sa prosecutor office. Kaya mahirap na rin po kasing kumpiskahin yun at hintayin lang po natin yung warrant of arrest, then saka po tayo mag-ano. The more na magtago siya, Colonel, at patuloy siyang magtatago, pabigat ng kaso niya po, pwedeng madagdagan ito dahil ayaw po niyang sumuko kaagad. Is this correct, Colonel Tafalla? Actually, same din po yung kanyang criminal complaint. However nga lang, siyempre, sa mata ng tao, sa mata ng media, bakit ka magtatagal man kung alwa ka naman kasalanan? Tama. At bigyan natin po sila ng pagkakataon nung kinaumagahan, Sabado, nag-coordinate tayo sa Chief of Police, nagpatulong tayo. Pero hindi pa rin po sila nagpakita. So, kaya nangyari po, as a police officer, ginawa natin trabaho, nag-imbestiga tayo, at tinuturo naman sila po yung suspect, kaya kinasuhan natin sila. Nagtatago po ba ito, mga ito, Colonel Tafalla? Are they in hiding right now? Nung pagpunta po namin sa bahay nila, so wala po sila doon. So, Tatago na. Ilan po sila? Nagtatago sila. Ilan po sila? Actually po, 5 po yung ating sinampahan ng frustrated murder. Dalawa po yung kilala na. Yung isa po, meron tayong person of interest na rin po, yung nakapangalan po sa isang sasakyan, na isang SUV. So, yung dalawa po, isang Jane Doe. So, may kasama silang babae. Yes po, sila yun po kasing isang female doon, kasama nilang dumating at saka nung sa galis din po. Yun ang nagbanggaan. Baka yung dalawang babae ang nagbanggaan. Kaya, Colonel? Yung base po sa investigation namin, yung pong isang lalaki dito sa kabilang grupo ng taga Cavite at saka yung isang babae dito sa Las Piñas, yung po nagkabundulan sa courtroom. So, doon po nag-upisa actually. Tapos nagkaroon ng mga pangit na palitan ng masamang salita. Kaya humatong ako sa gano'n. Wala bang gwardya ito, Colonel? Kasi pag mga KTV, di ba may gwardya at gwardya ang nagsasabi iiwan ng baril. Wala po bang gwardya itong KTV bar na ito? Opo, wala po siya. Kasi ito po yung wala po siyang gwardya. Actually, wala po. Alam na ho ba ni Mayor ito? At nakipag-usap na kayo kay Mayor Revilla? Opo. May sino po? Mayor po ng Las Piñas po? Ng Bacoor. Ng Bacoor. Si Mayor Strike. Hindi. Yung city administrator lang ang kausap nila. Okay. Actually, sumulat lang po tayo na pinagbigay alam natin na lumalabas po sa investigation na po sasakyan nakapangalan. Kaya nga po kami sumulat upang linawin po kung ano po yung totoo sa mga ebidensya po aming nakalap. So, yun po, nasumulat po kami nila at nagitayan po kami ng kasagutan. Tukuyin na lang natin kung talagang... Pero maganda siguro, Colonel Tafalla, isa lang pong advice, mas maganda kung bilis-bilisan ho ninyo, you go directly to the mayor. I'm sure the mayor will entertain you
Kilala ko naman po ito si Mayor Strike, hindi ho niya kinokondone kahit sino man ng mga ganitong klaseng kalokohan, lalo pat may nabaril pala itong isang empleyado nila. Critical. Why don't you just go straight up to the mayor and said, Mayor, ito po, identified na po namin, gusto po namin, kailangan namin ng tulong ninyo para mahuli na po kung saan na ho ito. Di po ba mas mabilis ang ganun kaysa just writing them a letter, Colonel Tafalla? Am I correct? Yes, sir. Actually, nagpatulog din po ako sa Chief of Police ng Bacoor Alright. para Okay. mas mapabilis pa po itong ating Thank you. pagbibigay ng hustisya sa mga biktima. Critical pa ho yung isang babae. Tama ho ba, Colonel? Kumusta na ang sitwasyon? Actually po, nakausap po yung kanyang mother 2 days ago. Nasa recovery room. Very good. Salamat. Medyo, naman sila, hoping na makaka-recover. Saan po ang Still, tama? hindi pa nakakausap. Saan po ang tama ng babae? Sana, base po sa interview ko sa nanay po, sa report, yung po sa right iskal niya po, right, kung yung sa kanang bahagi ng iskal ng babae. Ulo Tama. talaga, no? At hindi naman talaga siya na, according niya, Parang hindi daplis talaga sa pool, lang. parang, sa, pero ano rin po kasi critical din. Okay, So, sige yun po, po. tama sa ulo po, sa right side ng Kung ano man, when you say critical, Colonel, nakakausap naman or medyo comatose po ito? Paghahapon po, isang araw, 2 days ago, basis na sa ICU. Pag naman daw tinatanong ng magulang, nagta-thumbs up naman. So, hindi pa okay. siya nakakasalta ho eh. Ay, okay. Hindi pa siya nakakasalta Alright. nakapagsalita. At hindi pa rin Okay. po nakakatayo. Ay. Yun po ang kanyang Sige po. kalungkot pa siya. Sige po. Alright, Colonel Sandro J. Tafalla ng Las Piñas PNP, maraming salamat po sa inyo. Thank you po.